Isang bansang mayaman sa kultura, kasaysayan at tsinelas. Ngunit sa likod ng tsinelas, may isang larong magpatibok sa puso ng mga batang Pinoy. Isang larong may lalim, may filosofiya at may lakas. Ayon sa mga siyentipikong hindi ko kilala, ang larong tumbang preso ay naimbento ng mga sinaunang bata. Oo, ang mga bata na. Dahil wala pang internet, naisipan ng mga bata na batuhin ang lata gamit ang tsinelas. Is this violence or just childhood creativity? Hindi natin alam. O baka naman ayaw din nating malaman. Ang tawag dito ay fun, a concept lost to others. Para sa mga hindi pa naniniwanagan sa biyaya ng tumbang preso, ganito ang ginagawa nila. Una, may lata kasi wala pang PlayStation noon. Pangalawa, may tsinelas dahil walang budget sa bola. Pangatlo, may bata kasi kung walang bata, walang laro. May isang bata na tatawaging preso. Pero, wala siyang kasalanan. Pinaparusahan lang siya ng society for existing, katulad ng tunay na buhay. Kapag tinumba ang lata, itatayo ito ulit tulad ng mga pangarap mong paulit-ulit mong binitawan. At kapag nahuli ka, ikaw ang bagong preso. A cycle, parang kapitalismo, pero may tsinelas. Ang tumbang preso ay hindi lamang isang laro. Isa itong sining at isa itong libangan sa ating pagkabata na kung saan kailangan lang natin ng isang tsinelas, lata at madiskarteng laro. Sa panahon ngayon kung saan naka-stress ang wifi at ang social media, bakit nga ba hindi natin subukan ang tumbang preso? Bakit nga ba? You tell me.
Ang galing nyo! Wow! Lumilipad! Nakuha yun!